All right, let's go ahead and begin. Let's open our Bibles to Joshua chapter 3. So nasa Joshua chapter 3 na tayo sa pag-aaral ng book of Joshua. Joshua chapter 3. Now, basahin natin yung verse number 1. Joshua chapter 3 verse 1. Let's read it together. Ready? And Joshua rose early in the morning, and they removed from Shittim and came to Jordan, he and all the children of Israel, and lodged there before they passed over. Let's pray and ask Lord to bless them. Father in heaven, we thank you, Lord, na meron kaming pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. At tingnan po ang book of Joshua at isabuhay namin ang mga principles na mapapag-aralan namin. Pray that you'd bless your word to our hearts. Help us, Lord, to learn, to trust in the Lord, and obey your words. Lord, we love you. We ask your blessing upon us now. In Jesus' name, amen and amen. All right, so you want to look at your map book. So itong map na ito, locate map number 1, 2, 3, 4. Map number 4. The fourth map, which is this third page, I think. But map number 4, 1, 2, 3, 4. Yeah, map number 4. So makikita mo sa taas, it says there 3-3 Transjordan conquest around 1406. So this is the actual year na nangyari yung conquest of Canaan. All right, so 3-3 Transjordan Conquest, 1406. So dito, makikita natin, you can see in this map, number 3 right in the middle, Israel's camp, plains of Moab, Shittim. Do you see that? So dun sa gitna ng map, number 3, makikita mo yung sinasabing Shittim. So ngayon, Joshua chapter 3 verse 1, the Bible says, And Joshua rose early in the morning, and they removed from Shittim, and came to Jordan, he and all the children of Israel lodged there before they passed over. So nagstay muna sila sa Shittim, dyan sa number 3. At yan ang area ng Jordan River. So nakikita nyo yung Jordan River? You see that Jordan River? And Shittim, that's the area that they staged themselves in before they crossed over Jordan. So, lalampasan na nila ang lawa ng Jordan. They're gonna cross over Jordan into the land of Canaan. But God has to do a particular miracle. Kasi yung Jordan, medyo, malalim siya. It's a 100 feet deep river. So it's a pretty deep river. Verse number 2, And it came to pass that after 3 days that the officers went through the host, and they commanded the people, saying, When ye see the ark of the covenant of the Lord your God, and the priests and the Levites bearing it, then ye shall remove from your place and go after it. So ngayon, ini-instruct ni Joshua yung mga tao. Now, before kayong tumuloy, mauuna muna ang ark o yung furniture ng tabernacle. Naalala niyo yung Ark of the Covenant? The box that contains the law, the staff of Aaron's rod, and the bowl of manna. So, yung fixture ng ark, yun ang mauuna. Tapos susunod yung mga pare. Tapos susunod yung mga tao. So nakikita natin sa salita ng Diyos, may order talaga ang Diyos. At kung susunod ang tao sa salita ng Diyos, ang Diyos ang bahala sa river. Do you understand that? So, halimbawa, pasaway sila, hindi sila nakinig sa Diyos. Sa palagay mo, tutulungan ba sila ng Diyos para mag-cross ng 100 feet deep river? Of course not. So, verse number 4, Yet there shall be a space between you and it, about 2,000 cubits by measure, come not near unto it, that ye may know that
the way by which ye must go, for ye have not passed this way hitherfore. And Joshua said unto the people, sanctify yourselves. I-prepare na ninyo yung sarili nyo, sabi ni Joshua. So he's the general Joshua, he's in charge. And he's telling the people, sanctify yourself, prepare yourself. For tomorrow the Lord will do wonders among you. So, tingnan mo sumusunod ba sila sa utos ng general nila? Yes. So they're learning to trust in the Lord and obey His words. Natutunan nila na sumampalataya sa Panginoon at sumunod sa Kanyang mga salita. So yun ang natututunan nila. Sanctify yourselves. That's a very important idea. So tayo, do we have a responsibility to sanctify ourselves? Yes. Ang bawat isa sa atin, dapat may responsibility ho tayo sa sarili natin na ibukod natin yung sarili natin para sa Panginoon. We must sanctify ourselves. Pwede natin ibukod yung church. The church is sanctified. We are set apart. Hindi tayo katulad ng mga churches ng iba. We are a sanctified church. We're not like every other church. We don't want to be like every other church. But the responsibility is not the church sanctifying the church on its own. It's every member of the church sanctifying himself or herself. Do you see that? So that's a principle in Scripture. You sanctify yourself. So, kumusta ang sanctifying ng sarili mo? Binukod mo na ba ang sarili mo para sa Panginoon? Lord, ang aking katawan ay para sa iyo. Lord, ang aking bibig ay para sa iyo. Lord, ang aking kamay ay para sa iyo. Ang aking mga mata ay para sa iyo. Binubukod ko yung sarili ko para sa iyo. Alam mo, kung binubukod ng member ang kanyang sarili, kumusta kaya ang church? Magiging malakas ba yung church o mahina? Malakas. Kasi binubukod ng bawat member ng church ang sarili nila para sa Panginoon. So, do you see that? Kung binubukod ng tao ang kanyang sarili para sa Panginoon, kumusta kaya yung tahanan? Would it be a good home or a bad home? Biro mo, may tatay magsasabi, Lord, yung katawan ko para sa iyo. Lord, yung isip ko para sa iyo. Yung bibig ko para sa iyo. Yung nanay nagsasabi, Lord, yung bibig ko para sa iyo. Yung kamay ko para sa iyo. Yung mga anak, tuturuan. Ibukod niyo yung sarili niyo para sa Panginoon. Sa palagay mo yung tahanan na yan, blessed o hindi? Blessed. Verse number 6, and Joshua spake unto the priests, saying, take up the ark of the covenant and pass over before the people. And they took up the ark of the covenant and went before the people. Did they obey Joshua? Yes. Does it make sense that you bring a box before the people in front of a river? Does that make sense? Huh? Hindi ho sensible yan. What kind of... All right, everybody listen to me. We're going to cross the river, okay? Let the ark, the box of the Ark of the Covenant, let that go first, and then the priest, and then the people. But you see, God's ways doesn't make sense in human perspective. Sa mata ng tao, yung landas ng Panginoon, hindi ano yan? Ano yan? Church? Paglinggo? Church? Wala yan. Sige na, sugal na lang ako, uminom na lang ako. Yun ang landas ng tao. Pero ang landas ng Diyos, unahin mo ang Panginoon. Unahin mo ang Lord. So, mahalaga yung meron kang biblical na alam sa Bible. Kasi maraming mga churches ngayon hindi naman nakikinig sa Bible. Alright, verse number 7. And the Lord said unto Joshua, this day will I begin to magnify thee in the sight of all Israel, that they may know that I was with Moses, so I will be with thee. Yan ang susi. Yan ang susi. Hindi si Joshua ang malakas. Hindi si Moses ang malakas. Si Lord na tumawag sa kanila. Si Lord na kinasihan sila. Si Lord ang
gumagawa. So I will be with thee. Thou shalt command the priests that bear the ark of the covenant, when ye are come into the brink of the water Jordan, ye shall stand in the Jordan. So ngayon, Joshua, ipapalaki kita sa mata ng tao para alam nila na ako ay kasama mo. So sinong mahalaga? Si Joshua o si Jehovah? Si Lord. Si God. So tayo, instrumento lang tayo. Huwag natin kalimutan, araw-araw binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maging kanyang kamay, bibig, mata para sa tao. Instrumento lang tayo. God is the one who is before us. And so I will be with thee. So, naalala ninyo sa New Testament, anong sinabi ng Panginoon sa church? Lo, I am with thee always. So, Matthew chapter 28 verse 20, no? So, kaya mahalaga ang church, nandito ang presensya ng Panginoon. You see? And that's consistent. Nung pa sa lumang tipan, nandyan ang presensya ng Diyos. Sa bagong tipan, nandito ang presensya ng Diyos. Okay? So, kaya mahalaga ang church, hindi dahil tayo. Mahalaga ang church dahil sa Panginoon. Dahil siya ang nandito. Amen? Okay. Verse number 9, And Joshua said unto the children of Israel, Come hither, hear the words of the Lord your God. And Joshua said, Hereby ye shall know that the living God is among you, and he will without fail drive out from before you the Canaanites, and the Hittites, and the Hivites, and the Perizzites, and the Girgashites, and the Amorites, and the Jebusites. So, sinabihan na sila ngayon si Joshua sinabihan ng Diyos. Ngayon, si Joshua naman, kakausapin niya ang tao. Oh, anong gagawin natin? Lumapit tayo sa Panginoon. Draw near to the Lord. Tingnan mo ang verse 9. Joshua said unto the children of Israel, Come hither. Come. Halika kayo. And hear the words. At pakinggan nyo ang mga salita ng Diyos, ng Panginoong Diyos. Hear the words of the Lord. Kaya isa sa mga importanteng dapat natin gawin, bumisita sa church at mag-church tuwing linggo. Bakit? Kasi kailangan natin pakinggan ang salita ng Panginoon. We have to hear the words of the Lord. Alam mo, kung hindi mo binibigyan ng time yung salita ng Diyos, hindi mo alam kung paano mabuhay. Hindi ka mabubuhay ng matuwid. Hindi tsamba-tsamba ang buhay Kristiyano. Hindi likas sa puso ng tao ang gumising at sasabihin niya, alam ko ang dapat kong gawin. Alam niyo po, ang likas sa atin, alam niyo naman, di ba? Lahat tayo laman. Paggising ng umaga, ayaw ko nang gumising. Mamaya na lang. Right? Oh. Tapos, yung unan, extra soft pag linggo. Ba't yung unan napaka-soft pag linggo? Tapos pagbangon natin, ano naman ang gagawin natin? Mabubuhay ba tayo para sa Panginoon? Ibubukod ba natin yung sarili natin sa Panginoon? O baka meron tayong design plan para sa buhay natin? At hindi kasama dyan ang Diyos. Pero tingnan mo ang sinabi ng Panginoon kay Joshua. At sinabi ni Joshua sa mga tao, Hereby ye shall know that the living God is among you. Ganito nyo malalaman kung paano yung Diyos ay sumasa inyo. Tingnan mo. And He will without fail drive out before you the Canaanites. Tatanggalin ng Diyos itong mga Canaanites na nakasakop sa lupa natin. Sabi ni Joshua. Now, let me remind you, yung mga Canaanites na ito, they are giants. Kung alam mo ang Bible, yung mga Canaanites ay mga higante. Sa mata ng tao, si Moses at saka yung mga spies na ipinadala niya 40 years ago, sabi nila, tayo ay parang tipaklong sa mata ng mga higanting yan. They were giants. Wala silang kakayanan na sakupin yung lupa at i-take over yung lupa, maliban lang ang Panginoong Diyos ay sumasa kanila. Do you understand that?
Okay? So sa buhay natin, meron tayong mga kalaban. May mga higante sa buhay natin. Higante ng bisyo, higante ng sarili, higante ng mga demonyo or whatever. Paano natin malalabanan yan? Sapat ba tayo sa sarili nating kalakasan? No. Matuto tayo na magpasakop sa Panginoon. Humingi ng tulong sa Panginoon. Dahil kung bibigay sa atin yan ng Panginoon, magwawagi tayo. You see, yan ang message ni Joshua. At yan ang nakakalimutan natin. Verse 11, Behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth pass over before you into Jordan. Now therefore take you 12 men out of the tribes of Israel, out of every tribe a man. And it shall come to pass, as soon as the soles of the feet of the priests bear the ark of the Lord of all the earth shall rest in the waters of Jordan, that the waters of the Jordan shall be cut off from the waters that come down from above, and they shall stand upon an heap. Alright, so, ito ang map natin ng Israel. Ayan ang Israel. Ayan yung Lake Gennesaret or Lake Galilee Lake. Ito yung Jordan River. Tapos ito yung Salt Sea. Nandito tayo sa map natin. Nakikita niyo yung map. 3.3. So Shittim ito. Ito yung Jordan. Yung Jordan, sabi ng Panginoon, kung sumunod kayo sa akin, yung tubig ng Jordan, it will stand upon a heap. Maka-cut off yung tubig up to 30 or 20 kilometers pataas from Adam. Adma ba or Adam? Adam. Saan? Adam, city of Adam. So Adam, nandito yon. Nandito yung Adam. So yung tubig, may ipon lang dyan. Na parang dingding. Na 20 feet pataas. Now question, itong tubig na ganito, nagawa na ba ni Jehovah, ng Panginoon yan? Yes. Saan? Sa Egypt. Naalala niyo yung Red Sea? He did the same thing in the Red Sea 40 years ago. Actually, 42 years ago. So, tingnan mo, pag sumunod tayo sa Panginoon, yung mga imposible, nagagawa ng paraan. Amen? Amen. Ang question lang talaga, gusto mo bang sumunod sa Panginoon? Verse number 14, And it came to pass when the people removed from their tents and passed over Jordan, the priests bearing the Ark of the Covenant before the people, as they bear the ark, were come unto Jordan, and the feet of the priests that bear the ark were dipped into the brim of the water. For the Jordan overfloweth his banks all of the time of harvest. So nung kapanahunan nito, yung lawa ay nag-overflow. Ganun ba yung nangyayari sa lawa dito kapag umulan ng mabagyo? Yung level ng tubig tumataas talaga. Tingnan mo ang kabutihan ng Panginoon. Hindi tagtuyo, kundi tag-ulan at saka pag talagang fertile yung ground at saka napakataas ng tubig. Kung sasakupin mo yung lupa na yan, maganda na yung masagana ang lupa. You see the blessing ng Panginoon dyan. Verse 16, that the waters which came from above stood and rose up a very heap from the city Adam, beside Zaratan. And those that came down toward the sea of the plain, even the salt sea failed, and were cut off. And the people passed over against Jericho. And the priests that bear the Ark of the Covenant stood firm on the dry ground in the midst of Jordan, and all the Israelites passed over on the dry ground until all the people passed clean into Jordan. So, yun, nakakross na sila, naabot na nila. 2 million people na natili yung mga pare sa gitna ng river. At nung natapos na lahat ng nakapas na, may mga 12 na lalaki na sinabi ni Joshua told 12 men of each tribe
Kumuha kayo ng malaking bato. Anong gagawin natin sa bato na yan? Yan yung bato natin, dadalhin natin yan sa susunod na lungsod na mag-i-stay tayo doon. Gagawa tayo ng parang pyramid. Tapos dadalhin nyo yung mga anak nyo dyan. Sasabihin ng mga anak ninyo, ano itong bato? Ano itong mga bato na ito? Sabi ni Joshua, explain ninyo sa anak ninyo. Ito yung pagkakataon na nag-pass over kami. Dumaan kami sa lawa. Di ba ang lalim ng lawa? Oo. Pero ang Panginoon, gumawa siya ng himala, yung tubig, pinaubayan niya dito sa Adam. At doon kami nakapas. Walang putik. Dry na dry ang ground. So, eto yung tinatawag na product of faith. May pananampalataya sila, kaya sila sumunod sa Panginoon. So, anong matututunan natin sa Joshua chapter 3? Simple. Magtiwala sa Panginoon at matuto tayong sumunod sa Kanyang mga salita. Now, tingnan mo yung order na sinabi ni Joshua. Ibukod ninyo yung sarili ninyo. Yung ark ang mauuna. Susunod ang mga pare. Susunod ang mga tao. 12 guys, kumuha kayo ng malaking bato dito sa ilalim ng lawa na ito para maging memorial sa mga susunod na henerasyon. Question, sumunod ba sila? Ha? Yes. Okay? So, ngayon, anong hamon sa atin bilang Kristiyano? Ito bang pangyayari? Joshua chapter 3. Ito ba, random lang ba ito? Baka wala lang may sulat si Joshua, kaya inimbento na lang niya yun, no? No, may lupa na nais ibigay sa kanila ng Diyos, na ipinangako ng Diyos kay Abraham 400 years ago. Ito yung lupa ng Canaan. Canaan. Ngayon, yung lupa, Israel ngayon. Okay? Pero yung Israel ngayon, bahagi pa rin. Hindi binigay talaga kay Abraham. Wala pa sa kanya. Ngayon, babalik si Jesus Christ. Hulaan nyo kung anong gagawin niya. Maghahari siya dito sa Jerusalem at ibibigay niya talaga yung lupa para sa nilaan ng Diyos para sa mga anak ni Abraham sa Israel. Pero sa ngayon, si Joshua ang naging leader nila nung namatay si Moises. Si Moises, ang bayani na nag-alis sa kanila sa pang-aalipin ng Egypt. Paano sila nakapunta sa Egypt? Kasi si Jacob, yung anak niya si Joseph, naging assistant sa Egypt. Nagkaroon ng tagutom. Umalis sila sa Canaan, pumunta dito sa Egypt. Si Jacob yon. Ilan ang tribo ni Jacob? 12. Kaya yung 12 na tribes, kukunin nila, ibabahagi nila itong lupa na ito sa 12. Para lahat ng mga tribo ay merong mga lugar, pwesto, na matitirahan nila sa lupa na ibinigay sa kanila ng Diyos 400 years or more ago, nung kapanahonan ni Abraham. So nakikita natin sa Bible, magkadugtong pala ang Bible. Hindi ito random. May dahilan kung bakit kukunin nila ang lupa nila. Ibinigay sa kanila yan ng Diyos 400 years ago. Bakit nagtagal? Bakit 400 years? Naalala ninyo? Anong sinabi ng Diyos kay Abraham? Hindi pa puno ang kasalanan ng Canaan. Pinagbibigyan pa sila ng Diyos na sila ay magsisi at sumampalataya. So, sino sa Canaan ang nagsisi at sumampalataya? Naalala ninyo last Sunday? Si Rahab. Pati yung tatay-nanay ni Rahab, nagsisi, sumampalataya rin sila. Yung buong bahay ni Rahab, sumampalataya yan sa Panginoon. Kaya hindi sila nadamay sa pagkukuha ng lupa ng Israel. Kung kaya ni Rahab magsisi at sumampalataya, paano kaya kung merong iba pang mga Canaanites na nagsisi at sumampalataya? Sa palagay mo, patatawarin din sila ng Diyos? Yes! So nasa puso talaga ng tao ang pagsisisi at pananampalataya.
Do you understand this? Okay? So, tingnan mo ang Diyos na gumagawa ng himala, ang Diyos ng milagro. Oh. Kung kailangan natin ng milagro, kung kailangan natin ng blessing ng Panginoon sa buhay natin, nawa matuto tayo na magtiwala sa Panginoon at sumunod sa Kanyang mga salita. Amen? All right, let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for the valuable lesson of trusting you and then obeying your words, even though at times the challenges are a hindrance to our obedience or a hindrance to our trusting in you. Help us to trust in you and obey your words. And we can see the hand of God blessing us. Dakilang Diyos, salamat Lord sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng salita ng Diyos at makita po namin sa 3 kapitulo, Lord, kung paano ang Israel ay sila po ay nakinig sa salita ng Diyos at nagtiwala sa Panginoon at sumunod sa utos ni Joshua. Nawa kami mga Kristiyano, Lord, matutunan po namin ito na magtiwala sa Panginoon at sumunod sa Kanyang mga salita. I-bless po ninyo ang aming pagsasamba sa inyo, Lord, mamaya. I-bless po ninyo kami alang-alang kay Jesucristo. Ito pong aming dalangin. Amen and amen. God bless you. You are dismissed.